Ikaw ba at ang iyong pamilya ay palaging nakakaranas ng malas sa usaping biyaya sa pagkain at maging sa pera? Baka wala kang halaman sa loob ng iyong kusina. Sa episode na ito ay aalamin at tutuklasin natin ang mga halaman na dapat mong ilagay sa iyong kusina upang lumapit ang swerte sa biyaya at pera. Nang sa gayon ay para mapigilan din ang malas na pinagmumulan nito. At hindi lamang iyan, dahil may mga benepisyo rin pala itong taglay para sa ating kalusugan. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Alam mo ba na dapat pala talaga tayong maglagay ng halaman sa loob ng ating kusina ayon sa feng shui, sapagkat ang kitchen area sa ating tahanan ay simbolismo ng health, abundance at wealth. Alinsunod sa paniniwalang ito sa feng shui na ang mga halamang ating ilalagay sa ating kusina ay yung mga halaman na mayroong simbolo ng paghatak sa prosperidad at kaginhawaan upang ma-enhance nito o palakasin ang taglay na swerte na mayroon sa ating kusina. Kaya naman, narito ang 5 halaman na dapat nating ipwesto at kasama para sa loob ng ating kusina, sa loob ng ating tahanan. Number 5, Peace Lily. Dumaranas ka ba ng kamalasan sa taong ito? Maaari ka matulungan ng Peace Lily plant. Ito ang isa sa pinakaakmang halaman na dapat ipasok sa loob ng ating tahanan o sa kusina. Ayon sa feng shui at iba pang paniniwala, swerte ang pagkakaroon ng peace lily sa loob ng bahay sapagkat sumisimbolo ito sa kapayapaan, pagkakaisa at positibong enerhiya na siyang tumutulong sa pagpapanatili ng maayos na samahan ng pamilya at balanse sa tahanan. Hindi lamang iyan, sapagkat isa rin ito sa mga halamang kilala sa may kakayahang makatulong sa paglilinis ng hangin sa loob ng bahay at nagbibigay ng preskong pakiramdam sa kapaligiran. Nakakatulong din ang peace lily sa pagpapaganda ng indoor air quality sa pamamagitan ng pagsipsip ng ilang uri ng pollutants. Kaya mas nagiging komportable ang loob ng tahanan. Ang paglalagay ng peace lily sa loob ng kusina ay pinaniniwala ang nagtataboy ng negatibong enerhiya at malas habang umaakit ng enerhiya ng kapanatagan, magandang kapalaran at masaganang biyaya. Dahil na rin sa simbolismo nitong kadalisayan at pagkakasundo, mas ipinapayo rin na ilagay ito sa lugar na mayroong liwanag ngunit hindi direktang sikat ng araw upang manatiling luntian at malusog ang mga dahon nito. Number 4, Money Tree. Ito ang halaman na hindi dapat kalimutang ipwesto sa ating kusina dahil ang Pachira plant o money tree ay sumisimbolo sa money magnet at mainam itong itabi sa mga halamang may simbolismo ng grace for food at health sapagkat malakas na gumagana ang harmonya ng enerhiya ng yaman at biyaya sa pagkain kapag mayroong money tree sa ating kusina. Ang money tree ay isa sa pinakaswerteng halaman sa feng shui at vastu. Ito ang isa sa most recommended at pinakamaswerteng halaman sa bawat taon. Kaya naman, ang paglalagay ng halamang money tree sa kusina ay pinaniniwala ang makapagdudulot ng swerte sa ating hiling ukol sa pera at biyaya at hapag. Mainam din ito sa kalusugan dahil isa rin ito sa nakapagbibigay ng malinis na hangin dahil sa kaya nitong alisin ang hindi ka nais-nais na amoy sa ating kusina. Napakadali ding alagaan ng halamang Pachira at ito ay mainam sa loob ng bahay dahil minsan sa isang linggo lamang itong diligan. Hindi rin nakalalason sa mga tao o hayop ang Pachira plant. Kaya naman ligtas ito at gustong-gusto ng Pachira plant ang maliliwanag na pwesto, ngunit hindi ito pwedeng ilagay sa direktang sikat ng araw dahil prone ang mga dahon nito sa sunburn kapag bata pa o bagong tanim pa lang ang Pachira plant. Number 3, Pothos. Sa pagpili ng halamang ilalagay sa kusina ay huwag na kalilimutan ang pothos plant dahil ang pothos plant ang pinakaswerte at perpektong halaman na ilalagay sa kusina
ayon sa feng shui, sapagkat pinaniniwalaan na ito ay nagtataglay ng malakas na positibong enerhiya upang pahinain ang mga negative energy na namamalagi sa ating kusina na dulot ng stagnant energy o hindi progresibong enerhiya na tinatawag na chi energy na hindi gumagalaw o umiikot sa tahanan. Ayon sa feng shui, ang mga halaman na may malulusog at malalaking dahon katulad ng potos ay nagpapalakas ng positibong enerhiya sa pera at may kakayahang mag-attract ng prosperity at abundance. Bukod pa rito, pinaniniwalaan rin na mayroon din itong abilidad na makapagdulot ng positive vibes sa ating tahanan na sobrang inam sa isang pamilya, na maaaring magresulta sa mas produktibong epekto nito sa trabaho at negosyo, na siyang magdadala ng pera sa bahay at swerte sa biyaya sa pagkain. Angkop na angkop talagang ilagay ang pothos plant sa kusina dahil sa kaya nitong alisin ang amoy usok o amoy kulob, dahil isang air purifier plant din ang pothos plant. Ang pothos ay nabubuhay rin sa tubig at mas recommended na ilagay ito sa florera na mayroong tubig kung gusto mo itong ilagay sa iyong kusina, at ipinapayo na palitan ang tubig nito araw-araw o maaari namang tubig makalawa upang maiwasang maipon ang stagnant energy at hindi magkaroon ng masamang amoy ang tubig nito. Number 2, basil. Ang halamang basil ang pinakaangkop na ipwesto sa ating kusina sapagkat pinaniniwalaan sa feng shui na sobrang lakas ang positibong enerhiya nito upang hatakin at akitin ang swerte sa yaman at kasaganaan. Sumisimbolo rin ito sa harmonya at kapayapaan na talagang nakatutulong para sa mga relasyon ng bawat miyembro ng pamilya. Ang pagkakaroon ng basil plant sa kusina ay maaaring maramdaman ng mga nakatira sa tahanan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng masayang atmosfera sa loob ng bahay at halos walang namumuong galit at pagtatalo para sa mga mag-asawa. Ito ay dahil sa positibong simbolismo ng basil. Sa ilang paniniwala, ang basil ay nauugnay sa pinaniniwala ang may swerteng dulot sa kahit na anong negosyo na siya magbibigay ng kaginhawaan sa pasok ng pera sa bahay o tahanan. Mainam din ang paglalagay ng basil sa ating kusina sapagkat nagbibigay ito ng sariwa at masarap na mabangong aroma para sa ating mga lutuin. Kapaki-pakinabang rin ang pagkakaroon ng basil plant sa kusina dahil ito ay isa ring air purifying plant na naglilinis ng hangin at nag-aalis ng mga hindi kaaya-ayang amoy sa ating kusina. Tulad din ng ibang herb plant na nabanggit, ay may benepisyo rin ito sa ating kalusugan tulad ng pagbibigay ng magandang regulasyon ng dugo at ginhawa sa sikmura kung kakain at ihahalo ito sa ating mga lutuin. Madali lang din itong buhayin at mabilis ding paramihin ang halamang basil. Number 1, laurel o bay leaf plant. Napakaraming swerteng dulot at benepisyo sa kalusugan ang halamang bay leaf. Pinaniniwalaan sa feng shui na ang bay leaf ay may enerhiyang pang-akit sa kasaganaan at yaman kapag ito ay inilagay sa kusina. Mainam din di umano ang pagkakaroon ng halamang bay leaf sa ating kusina kung ikaw ay mayroong negosyo na may kinalaman sa pagkain katulad ng karinderya at iba pa, sapagkat nagbibigay di umano ng swerte ang halamang bay leaf para sa mga taong mahilig magluto at nagdudulot ito ng pagpasok ng maraming pera at naiiwasan ang kakapusan sa hapag. Hindi lamang iyan dahil swerte rin ang bay leaf sa usaping pamilya at pinapaganda nito ang koneksyon at relasyon sa tahanan sapagkat sumisimbolo ang bay leaf sa victory at harmony na siyang mainam upang magkaroon ng katiwasayan at kaginhawaan sa tahanan. Ang iba ay ginagawa itong lucky charm at inilalagay nila ang mga natuyong dahon nito sa isang garapon kung wala silang buhay na halamang bay leaf. At ito ay pinaniniwalaan din na kapag tataboy ng evil presence sa tahanan. Napakainam ng pagkakaroon ng bay leaf plant sa kusina dahil may tulong itong medikal sa ating kalusugan
dahil kaya di umano nito na pagalingin ang sakit ng tiyan at mapababa ang presyon sa dugo sa pamamagitan ng paghahalo nito sa ating mga pagkain. Sa pag-aalaga naman sa bay leaf plant ay madali lang itong alagaan at buhayin. Maaari itong ilagay sa bandang bintana ng kusina upang ito ay makakuha ng sapat na liwanag at iwasan ang madalas na pagdidilig sa halamang ito. Ang mga halaman na pinaniniwalaan at itinuturing na swerte sa ating kusina ay isang kaisipan at paniniwala na konsepto sa kultura at kasanayan ng feng shui at vastu upang maging gabay sa ating kapalaran at buhay, upang gawing positibo ang ating pag-iisip at upang abutin ang mga bagay na gusto natin makamit. Ang paniniwala sa pamahiin at usaping swerte at malas ay nasa kultura na nating mga Pilipino at na maging ibang lahi. Hindi naman masamang maniwala sa mongkahi o payo at pamahiin mula sa feng shui at iba pang kasanayan ng mga nakakatanda. Nakakasama lamang ito sa ating buhay kung labis na ang ating paniniwala at naaapektuhan na ang ating estilo ng pamumuhay at nakakalimutan na nating bigyang oras ang mga dapat bigyang importansya sa ating buhay. Mas mainam na balanse ang ating mga pananaw at pangunawa sa mga paniniwala at kasanayang ating makikita at mararanasan, at ito ay pagpapakita lamang ng respeto sa anumang paniniwalang mayroon ang mga tao, dahil ang swerte ay matutupad kung sasamahan natin ito ng positibong pag-iisip, pagiging mabuting tao, pagsusumikap, at higit sa lahat ay mayroong pananalig sa Diyos. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.